Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, Ito, mano din to eh. siguro yung mga nasa tabi dyan ay narinig nyo po kami. Yan, parang yan. Baka ho kayo'y nagtataka, Mag-live ako. anong ginagawa ho namin dito sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Naririto po kami upang ipagtanggol ang nagmamahal sa inang bayan na ngayon inaapi ng mga buhaya na nakaupo dyan sa Kongreso. Ang Pilipinas ay pinamumunuan na ho ngayon ng mga sindikato na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Kailan po kayo tatayo? Kailan po kayo sisigaw? Kailan po ninyo ipaglaban ang inyong karapatan na sa ngayon ay niyurakan na ho ng mga mambabatas na walang ginawa kundi magbubutas ng kanilang mga upuan dyan sa Kongreso? Panahon na ho na ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Mga kapwa ko Pilipino, mga motorista na nandito, hindi po kami mga rallyista at lalong hindi po kami aktivista. Kami po ay simpleng tao lamang na naniniwala kay former President Rodrigo Roa Duterte na sa loob ng 6 na taon ay binigyan po tayo ng isang kalsadang mapayapa. Ibinalik po ni Rodrigo Roa Duterte ang kalsada para sa mamamayang Pilipino na dati-rati sa panahon ni Pinoy ay nakakatakot daanan ang mga kalsada dahil maraming mga durugista, maraming mga kriminal, maraming mga demonyo na naglipana. Ngunit sa pagdating ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, binigyan po tayo ng 6 na taon na pagmamayari ng kalsada. Napakasarap ng buhay natin noon. Hindi po tayo natatakot sa loob ng 6 na taon na lumabas sa ating mga tahanan kahit 10 oras ng gabi. Kahit madaling araw, wala kang katakot-takot. Dahil alam mo, merong mga kapulisan na nagpapantay sa ating mga tahanan. Ganun ho ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Huwag po nating dayain ang ating mga sarili na ang mga Duterte ang tunay at may nagmamahal at may malasakit sa taong bayan. Ngayon, ano ang nangyayari? Ngayon, ano ang resulta? Ano ang sukli natin sa isang Rodrigo Roa Duterte? Only in the Philippines. Na yung galit sa mga kriminal, na yung galit sa mga durugista, na yung galit sa mga sindikato ay gustong ipakulong ng gobyernong Marcos. Papayag ba kayo na ipakulong ang isang Rodrigo Roa Duterte na may malasakit at galit sa mga kriminal? Sino po dapat ang ikulong? BBM! Sino? Si Bangag! Hindi tayo nagkaintindihan ah. Ang dami kasi, ang dami dapat makulong eh. Sino dapat ang ipakulong? Tama! Merong si Bangag, merong si Lisa Tanas, merong si Castro, merong si Tambaloslos. Bakit tayo na lang natin lahatin ang mga yan? Yes! Lahat na! Ang laki ng kasalanan nila sa taong bayan. Ayon kay Vice President Rodrigo, ayon sa Vice President Inday Sara Duterte, sila daw po ay mga kurakot sa ating bansa. Ibig sabihin, sila po ay salot at nagpapahirap sa ating bayan. Sinabi na ho yan ni Vice President Inday. Nasaan na kayo? Nasaan na ang maraming Pilipino na sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, natulungan po tayong lahat. Ibinuhis po niya ang buhay niya kasama ang buhay
ng kanyang mga pamilya upang bigyan po tayo ng mapayapang pamumuhay na sa pagtulog natin tuwing gabi ay makatulog tayo ng mahimbing dahil alam natin ang mga kapulisan ay kakampi ng bawat Pilipino. Tama yun! Tama! Bakit ganito ang nangyayari? Ganito ba tayo katanga na maraming Pilipino? Yung Kongreso ngayon, nagmistulang mga protektor ng mga durugista. Yung Kongreso ngayon, nagmistulang mga protektor ng mga kriminal. 88 to 90% ng maraming Pilipino ay nagustuhan ang war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sino bang siraulo na ayaw sumuporta ng advokasya ni Tatay Digong? Sino bang siraulo na magagalit ka na saktan ang mga kriminal at mga sindikato sa gobyernong ito? Bangag. Dito kami sa BBMC. Hindi ba ho dapat magpasalamat tayo Memorial Medical Center. na merong isang Rodrigo Roa Sa Duterte bandang Trinoma. Dito na matapang kami support Inday Sara. itinaya ang kanyang buhay para sa inyong lahat, para sa ating lahat, para sa ating mga anak, sa ating pamilya at kamag-anak. Bakit nagkaganito na ho ang Pilipinas ngayon? Dito mga dide, solid. Alam po natin na ang maraming Pilipino ay matatalino. Alam ho natin na nangyayari sa bansang ito ay bunga ng isang tinatawag na obsesyon. Obses na obses po ang pamilyang Marcos sa mga Duterte dahil hindi nila magaya at hindi po nila makuha kung ano ang dedikasyon ng mga Duterte sa trabaho at sa maraming Pilipino. Kami sa BBMC. Nimal, Solid DDS. Dito kami support. bakit kailangan gawa ninyong ng kasalanan itong mga Duterte? Anong gusto ninyo? Extension! Sinisiraan ho ninyo, 3 years in the making, kaliwat kanang black propaganda, gamit ang Kongreso, gamit ang Senado. Ang tanong, may naniniwala ba sa mga buhaya sa Kongreso? Wala! Meron si Castro, Si Castro, niniwala. Si Tampaloslaw. pati si Ontiveros. Senado yan! Ontiveros, Senado yan! Alam nyo ho, nakakatakot yung ginawa ng mga kongresista ngayon. Ang 19 Congress ang pinakabulok ng mga kongresista sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. 3 years? Anong ginawa nilang mga batas para sa ating mga mahihirap? Wala! Meron ba? Wala! Mas lalo yan si Jason Escudero! Matagal na yan dyan! Walang ginawang batas yan! Kalma, kalma. Galit na galit. Gustong manakit. Mr. Tim! Matagal na yan sa Senado yung si Jason Escudero na yan! Hindi ba ho? Mapamura ka sa ginawa ngayon ng mga buhaya sa Kongreso at sa gobyernong Marcos? Nimal talaga oh. Sino pag hindi mapagkalpura? Puso mo! Puso mo! Dapat ang iniimbestigahan ninyo sa Kongreso ay yung mga biktima ng mga kriminal. Hindi yung ano! Dapat yung iniimbestigahan ninyo sa Kongreso ay yung mga pinapatay ng mga kapulisan ng mga sindikato at mga durugista. Yan ang dapat! Bakit nyo inimbestigahan tuloy yung mga namatay na kriminal at durugista? Payag ba tayo dito? Samahan nyo nga kami. Magmarcha. Maraming mga Pilipino ngayon ay gising na ho sa katotohanan na pilit pinubulag ng mga mensa
mainstream media na pilit pinapaniwala nila sa kanilang mga mali-maling balita. Mali-maling balita. Tama. Siya bayaran. Pasalamat tayo, may Badong, may Weimar, may Parak. Paul. Bias talaga eh, mga gago. Bias? Bias ba ang mainstream media? Dapat sa kaibigan mo to. Kaya nga wala na sa kanilang nanonood eh. Dapat sa kaibigan mo to. Kasi yung balita, napaka-bias. Isipin mo, ang gagaling nila gumawa ng kwento. Ang gagaling nila gumawa ng kwento. Nang dahil sa kanila, sikat na sikat yung piatos. Nang dahil sa kanila, sikat na sikat yung chichirya. Animal, wala tayong pakialam sa chichirya na yan eh. Sa piatos na yan, dapat buy bawang na lang eh. Pinipilit nila yung Merry Chris Piatos na walang katotohanan. Sinabi na ng Commission on Audit, hindi po yan Mr. Chair, Merry Chris Piatos, kundi Merry Chris Piate. Piate, umulan na oh. Sabay-sabay tayo dito magingay at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Duterte! 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 Ang sunod na magsasalita si Weimar.